Hello everyone! Welcome pa rin dito sa aking channel. And today's video, bagong loan up pa rin ito mga ka-interview, yung North Peso Loan Up Philippines under ng Northgate Technology daw. Diba? Isang loan up na naman na nakita ko at diba, naloka lang ako kasi yung mga odds nito parang okay siya utangan. Akalain mo, pwede daw umutang ng 2,500 hanggang 100,000 pesos. Diba? At may interest lang nga lang daw ito na 0.07%. Diba, kung dito tayo magbe-base mga ka-interview na may 0.07% na interest at pwedeng umutang hanggang 100,000 pesos, parang okay to utangan ha kung hanggang 100,000 pesos yung pwedeng utangin. Download lang ng app, mag-upload ng valid government ID, diba? Mag-undergo ng facial verification, diba? Mag-selfie ka nga lang, tapos maglagay ng personal references, then pwedeng umutang agad-agad hanggang 100,000 pesos, diba? Kaya kung dito tayo magbe-base talaga sa ads nila, parang okay siya utangan pero okay na naman kaya. Di ba may nakalagay pa na good credit, better limits. Sinubukan ko na naman na utangan yung loan app na ito. At kung mapapansin nyo dito sa kanilang app nga, may nakalagay na 2,000 ratings lang or 2K ratings. May 4.7 daw na star. At kung dito tayo magbe-base nga sa star nila na may 4.7, parang okay. Malapit-lapit talaga siya sa perfect na score. Pero ang tanong, totoong nag-try ba talaga na umutang sa loan app na ito yung naglagay ng 4.7 na star or yung mga empleyado lang nila? Diba? Kasi minsan yung iba't ibang mga loan app, pwede naman kasi na maglagay yung mga empleyado nila ng matataas na star, kuno. Kaya nga, subukan natin na utangan para makita talaga kung okay ba yung loan app na ito or hindi. Okay, so dito nga, North Peso, pwede nga daw umutang ng 2,500 hanggang 100,000 pesos. Kung mapapansin nyo yung kanilang ads, para talaga siyang okay utangan kasi may nakalagay na pwede kang umutang ng 8,000, ng 10,000, 20,000, 30,000, 60,000 hanggang 100,000 pesos. At meron pa silang nilagay dito sa kanilang ads nga na select the loan terms, 120 days or 4 months na payment terms. At kung sakali na 30,000 pesos yung utangin, ang amount received ay 29,400. Abay kung totoo yung loan up na ito or ganito talaga magpautang based sa kanilang ads, okay talaga to utangan kung ganon. Pero okay ba talaga? Ganito ba talaga? Or yung nakalagay pa talaga sa kanilang ads nga, ay ganon pa rin ba talaga ito magpautang? So malalaman nga natin yan sa dulo ng aking loan application. At ito, yung service fee nga lang daw ay 600. Merong interest na 2,367. Date of application ay halimbawa, so sample kasi to, date of application ay May 11, 2025 and then due date ay September 8, 2025. Yun yung sample na nilagay nila nga dito sa kanilang ads. Okay, so susubukan ko na utangan to. Syempre, ayan, hindi nawawala dyan yung maglalagay ng isang valid government ID. Pagka-click ng Get OTP, meron nga tayong matatanggap na one-time password na kailangang ma-input dyan, diba? And pagka-click mo ng sign in, kailangan mo din mag-agree na naman sa mga privacy or dito sa privacy policy at yung service agreement. Okay? And the next nga yung personal information. Kailangan mong masagutan to ha, like yung province of residence, city of residence, residential address, postcode, educational level, at yung marital status. Work information, hindi pa rin nawawala yan. Yung profession, staff, how long have you been working here, monthly salary or yung income, and then yung emergency contact, mga ka-interview ha. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang naman yung hinahanap na personal references at kailangan nyo daw maglagay ng email. Ito pa, may pa-credit evaluation pa to. Have you had any overdue orders in the past month? No, yung sagot ko dito. Then maximum overdue days in the past months, no pa rin. Total borrowing in the past months, no loan pa rin. And then the number of loans in the past months, puro no loan yung sagot ko dyan. And then ito yung mga ID na tinatanggap daw nila, like yung UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, at yung Health Card ID. After ko mag-upload ng isang valid government ID, meron silang pinakita dito na iba't ibang loan option na pwede ko daw utangan. Like una, North Peso nga, na kung saan makakautang nga daw ako dito ng 800
to 30,000 pesos, 0.800001% na interest rate. And then Peso Sure, di ba? Peso Sure na 800 to 30,000 pesos pa rin daw yung pwede kong mautang, at yung Quick Fund, ganun pa rin 800 to 30,000 pesos yung loan amount at interest, 0.800001% na reference interest rate. Ito mga Kains Review ha, same lang siya dun sa mga naunang na-try ko na utangan na merong first loan offer daw na 10,000 pesos. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi ng mga loan app na first loan ay 10,000 pesos kasi based nga sa naging experience ko sa mga nauna or na-try ko before na loan app na sinasabi na pwede akong umutang hanggang 10,000 pesos. Pero, nung approve yung loan application ko, yung 10,000 pesos, naging 1,000 pesos lang. So, sabi kasi ng loan app nito or nitong North Peso, 10,000 pesos yung loan amount. May terms daw ito na 4 months. Amount received ay 9,992. May service fee na 8 pesos. Interest 320 at date of application February 16 nga 2026, due date ay June 16, 2026. At meron pa silang nilagay dito mga Kains Review na repayment plan, like amount due date nga ay 3,653. Ito daw yung first na babayaran ko. Due date ay sa March 28, 2026. Next due date ko daw, May 7, 2026 na kung saan magbabayad daw ako ng 3,333. At ang last payment ko daw ay sa June 16, 2026 na kung saan magbabayad ako ng 3,333 pesos. Diba? So, pagka-click ko kasi, pagka-next ko, after ilang minuto, na-declined yung loan application ko dito mga Kains Review. Kaya nga, hindi ko maipapakita sa inyo yung final breakdown talaga ng loan app na ito kasi dineclined nila yung loan application mo. Akalain mo yon, yung ID na ginamit ko ay UMID ID. Talagang valid na ID yon. Nag-facial verification pa ako, pero ang ending declined yung loan application ko, diba? Declined. So, isang loan app na naman mga Kains Review na mabilis mag-decline ng loan application at sabi ko nga sa inyo, hindi ito maaasahan. Bakit? Kasi nga, ganito din yung sinubukan ko before na isang loan app nga na kung saan mag-offer daw ng 10,000 pesos or loan amount na i-offer daw ay 10,000 pesos. May loan terms na 120 days na naman daw at amount received ay 9,992. So, ibig sabihin, 8 pesos lang yung kinaltas nila. Papadala daw nila ng buo yung 9,992. Pero kasi, nung na-aprobahan yung loan application ko dun sa na-try ko nga before, yung 10,000 pesos, naging 1,000 pesos lang. And then yung sinasabi nila na almost 4 months or halos 4 months na payment terms, naging 7 days lang. Kaya nga hindi ako naniniwala sa ganitong breakdown na pinapakita ng loan app na ito. Kasi ganito din yung nakita ko or na-try ko before, pero ang ending, 1,000 pesos lang pala. Hindi ko rin naman kinuha yun kasi hindi ko naman talaga kailangan. 10,000 yung kailangan ko before, pero ang approved daw, nung na-approve yung loan application ko, yung 10,000 naging 1,000 pesos. Kaya nga sinasabi ko to sa inyo kasi itong nakita ko na breakdown nga na pinakita ng loan app na ito, ganito din yung na-try ko before nga na loan app na kung saan 10,000 naging 1,000 pesos. Kaya ako sinasabi na hindi naman tumaasahan kasi ayun, mabilis mag-decline. And hindi talaga naman sila nag-offer ng ganito. Okay lang, totoo ba? Okay, and yun nga, based sa naging experience ko, parang hindi ako naniniwala sa 10,000 pesos na loan amount. And mahaba na terms, okay? So, ayan, kung sakali na may experience po kayo sa loan app na ito, sana i-comment nyo po yan dito sa North Peso sa comment section para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na naghahanap ng mga pwedeng mautangan. Kasi baka nakita din nila yung ads ng North Peso sa iba't ibang mga social media para lang maiwasan na ma-fall din sila sa iba't ibang scheme or trap na ginagawa ng iba't ibang mga loan app na yung mga ads nila parang napakaganda utangan pero sa dulo ng loan application, hindi pala. Kaya nga, ayan, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang subukan na utangan yung loan app na ito. At sana talaga nakatulong yung video na to sa inyo. Kahit hindi na-aprobahan yung loan application ko, kahit auto-declined yung ginawa nila pagka-submit ko ng loan application na rejected agad.
Pero sana makatulong yung vision natin na ayun nga, mabilis mag-decline yung loan app na ito at based nga sa naging experience ko before na ganito lang din yung breakdown na pinakita, abay yung 10,000 naging 1,000 pesos. So para sa akin, mas maganda pa rin talaga na umutang tayo sa ating kakilala, sa katrabaho, kapatid, iba sa mga relatives natin instead na umutang tayo sa iba't ibang mga loan apps kasi ang hirap magbayad sa mga loan app talaga at alam mo na kung magpost yung loan application mo, baka kung ano-ano yung mga messages na ma-receive nyo na medyo nakaka-degrade lang din ng pagkatao natin. Okay? So yun lang anyway. Thank you for watching. Please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na videos na ipapalabas natin dito sa ating channel, yung aking honest review at syempre yung mga legit at hindi legit na iba't ibang mga pautangan online. Thank you and see you sa aking next video. Bye!